Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tinataas po kita, Lord God, dinadakila. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Lord, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Unang-una, Panginoon, ako po'y patawarin mo sa aking mga pagkakamali. Gawin mo po akong instrumento sa oras na ito, Lord God, na magbahagi ng iyong mga salita, O Lord Jesus, hallelujah. Lukuban mo po ako ng iyong banal na espiritu, Lord God. Tanging ikaw po ang mangumutawi sa aking bibig, Lord. Gamitin mo lamang po ang aking bibig, Panginoon, upang makapagsalita. Ayon sa inyong kalooban, Panginoon, anumang gawa ng kaaway, Lord, distraction man, Panginoon, maging mga signal, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord God, wala po siyang bisa sa pangalan mo in the name of Jesus. In the name of Jesus, itinatapon po namin siya, Panginoon, sa pinakamalalim na dagat-dagatan na apoy, O Lord God, at sa oras na ito, Lord, lahat ng nakadalo dito, Panginoon, hallelujah, hallelujah, maramdaman po nila, Lord, ang inyong pag-ibig, ang iyong banal na espiritu, Lord God, ibuhos mo sa BR na ito, Lord God, hallelujah. Maraming salamat, Lord. We claim victory and we claim revival, Panginoon, mula sa mga listeners, Panginoon, sa lahat ng mga admin, sa mga bisita namin, Panginoon. Hallelujah. Blessing upon blessing, Panginoon, sa aming pag-alis dito, Lord God. Dala-dala namin ang katagumpayan na mula sa iyo, Lord God. Hallelujah. Wala po akong magagawa, Lord, kung wala po ikaw. Kaya sa oras na ito, Lord, let your will be done, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Ngayon pa lamang, we claim victory and we claim revival sa pangalan mo. In the name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid. Nabilang po tayo dito sa God is our strength. Napakapalad po natin ngayon. Hallelujah, sa kabila ng karamihan ng mga pagsubok dito, mga kapatid, pero napagtanto ko ba na talagang pag ang Diyos ang kikilos sa bawat isa, hallelujah, ay gagawin niyang posible ang imposible sa tao. Amen po ba? Hallelujah. Salamat din po ako talaga sa mga admins na patuloy na paggamit, mga kapatid. Hallelujah. Sa likod ng God is our strength, mayroong mga luha na dumadaloy sa mga mata. Mayroong mga prayer, mga kapatid, na walang ibang binabanggit na Lord. Hallelujah. Gusto namin, Lord, na magkagawain ulit. Ayan. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Kilala po kayo. Kilala tayong lahat ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ngayon, mga kapatid, 43 Mansari sa ating God is our strength. Hallelujah. Hindi biro po yung naranasan natin mahigit na 3 taon o 3 taon, mga kapatid, na natili. Hallelujah. Pagdarasal at pagdadamayan, mga kapatid, sa iba't ibang panahon. Amen. Hallelujah. May mga panahon masigla, may mga panahon na napapahagod, may panahon na nandito pa rin tayo. Praise God, hallelujah. Pero yung puso natin minsan sukong-suko na. Amen po ba? At alam ba natin, mga kapatid, kung bakit? Hallelujah. Alam ba natin, mga kapatid, kung bakit tayo ay hanggang ngayon nandito pa? Na nakaranas tayo na may panahong hindi tayo masigla, may mga panahon na pagod tayo, may panahon tayo nga ayoko nang dumalo sa God is our strength. Bakit, mga kapatid, hanggang ngayon nandito pa tayo? Ito yung alamin natin. Dahil ang Diyos ang nagpapala sa atin pagkakaisa, mga kapatid. Sabi nga sa ating keyverse, mga kapatid, sinabi ni David, mga kapatid, masdan ninyo, napakabuti at napakagandang bagay na ang magkakapatid ay magsama-sama sa pagkakaisa. Amen. Hallelujah. Dito sa ating pagbulay-bulayan, mga kapatid, ang salitang masdan ninyo sa Hebreo, mga kapatid, o Hebron, ay hini. Parang hiyawan na nagpagtataka, para bang sinasabi ni David, tumingin kayo, no? Hallelujah. Kung titingnan natin, masdan ninyo, kung sasabihin natin, parang sinasabi ni David, mga kapatid, tumingin kayo. Ito yung bihira, pero sobrang ganda ng paningin ng Diyos, no? Hallelujah, masdan ninyo, no? Dito po muna tayo. Hindi lang basta pagtitipon, mga kapatid, ang tinutukoy dito sa ating topic ngayon. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay yung pagkakaisa ng puso. Kahit magkakaiba ang background natin, ugali, no? Magkakaiba yung ugali natin at magkakaiba rin, mga kapatid, ang ating mga pinagdaanan. Amen po ba? At kapag
kapag nangyari yan mga kapatid, sabi ng Diyos sa verse 3 doon mga kapatid, kung tayo'y nagkakaisa, anong mangyayari? Hallelujah, sabi nga sa verse 3 sa Awit chapter 133 mga kapatid, verse 3, gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala na makatuwid bagay ang buhay na magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Yun po mga kapatid na hindi lang pala basta-basta yung pagtitipon natin. Hindi lang po ito basta na topic, a blessing of unity. Kung baga mga kapatid, hindi lang basta-basta na nagtitipon tayo dito mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya dito sa 43 Mansari mga kapatid, hindi lang natin i-celebration yung tagal o isi-celebrate natin yung tagal. Ito ay celebration ng katapatan ng Diyos mga kapatid. Amen? Tunay nga, nasabi nga dito mga kapatid na ang ating Panginoon, hallelujah, ay siya po yung nagpapalakas sa atin or siya po ang ating kalakasan, di ba? Praise God. Hallelujah. Tunay nga mga kapatid na ang Diyos yung lakas natin dito. Amen po ba? Hallelujah. Kahit ako masabi kong wala talaga ako ngayon dito kung wala yung Diyos na nagpapalakas sa atin mga kapatid. Dahil ang tunay na kalakasan ang Diyos lang ang magbibigay mga kapatid. Amen? Hallelujah. Halimbawa po muna tayo mga kapatid. Unity. Dito po tayo sa pagkakaisa mga kapatid. Mayroong blessing pag nagkakaisa. Isang halimbawa mga kapatid sa Bible kung paano gumagalaw ang Diyos sa mga taong nagkakaisa mga kapatid. Like sa pamilya ni Noah mga kapatid. Unity sa obedience, pag-obinya sa ating Panginoon. Nandoong inuutusan siya ni Noah mga kapatid na gumagawa ka ng arka pero hindi ka mag-isa. Praise God, kasama niya ang asawa, mga anak, manugang, sa Book of Genesis mga kapatid. Amen? Imagine natin mga kapatid, 120 years silang gumagawa ng isang bagay na hindi nila nakikita kung ano ba talaga ang mangyayari. Amen? Hallelujah, hindi nila alam mga kapatid kung totoo ba ang sinasabi ng Diyos. Basta ang ginagawa lang ni Noah mga kapatid, sumusunod. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Sumusunod lang siya mga kapatid sa utos ng Panginoon. Hallelujah! Nakikita natin yung pagkakaisa nila. Bawat pamilya, naligtas ang buong pamilya ni Noah mga kapatid. Ang unity or ang obedience mga kapatid, nagliligtas at nagpapanatili sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God! Kaya bilang mga mananampalataya ngayon mga kapatid, blessing of unity. Hallelujah! Nandoon yung blessing sa mga taong nagkakaisa. Amen? Hallelujah! Sa ating pagkakaisa ngayon dito mga kapatid, nabanggit na natin mag-iba po ang ating mga ugali. Pero mas pinili nating magpatawad, magmahal, mas pinili nating mga kapatid na lawakan pa natin ang ating pag-iisip. Mas pinili nating magkalimutan yung mga kasalanan kaysa ilagay natin sa ating puso. Kasi kung tayo mga kapatid, dala-dala mo yung galit, wala talaga. Kasi magtatampo, aalis na yan. May aalis pero babalik din mga kapatid. Kasi nga God is our strength eh. No mga kapatid? Minsan nagtatampo dito, hindi ko yan gusto yung dyan. Kasi iba naman yun. Aalis pero hindi naman din yan makatulog mga kapatid. Kaya nandoon na din pagpatawad. Sige, dadalo na rin ako. Di ba mga kapatid? Na-imagine ninyo mga kapatid dito sa Diyos? Hallelujah, hindi ko man kayo kilala mga kapatid, but kilala tayo ng Diyos. Anong reason bakit ang iba nangawa dito? Nag-aalisan? Nagtatampo? Yung iba mga kapatid, hallelujah, di napapansin na nagtatampo. Yung iba siguro hindi na shalom, nagtatampo. Yung iba pinagsabihan, nagtatampo. Pero hallelujah, mga ilang buwan, hallelujah, bumalik mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah, praise God. Hallelujah, ganon po mga kapatid dahil God is our strength. Amen?
hindi po lakas ng ating mga pastor, hindi po lakas ng ating sharer, bagkus lakas po ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Ang unity, mga kapatid, ang unity ay amoy ng biyaya. Sabi pa nga ni David, mga kapatid, dito sa verse 2, ang sabi dito, mga kapatid, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas na makatuwid bagay ang balbas ni Aaron na tumulo sa laylayan ng kanilang suot. Sabi dito, mga kapatid, ang langis sa panahon ni David ay simbolo ng pagtalaga ng pagpapala ng Diyos. Okay. Pangalawa, kapag may unity, parang amoy na presensya ng Diyos ang nasa gitna natin. Anong application doon, mga kapatid? Sa grupo na ito, kapag nagkakaisa tayo sa panalangin, naramdaman natin, mga kapatid, na gumagalaw ang Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God! Pangalawa, mga kapatid, ang unity ay hamog na nagbibigay buhay. Ano yon? Parang hamog ng Hermon na bumaba sa mga bundok sa Zion. Hallelujah! Ang Mount Hermon, mga kapatid, ay pinakamalaking source ng tubig sa Israel. Amen? Ang hamog niyan, dumidilig sa tuyong lupa. Diba, alam niyo po yung hamog, mga kapatid, pag magtanim ka, tapos pag kinabukasan ng umaga, mayroon ng tubig yung tinatanim mo, parang pinaliguan. Yung hamog-hamog yan sa atin, diba? Ito po yung ginaano dito, mga kapatid, nagbibigay buhay. Praise God. Diba, nabubuhay yung mga tanim natin dahil may hamog, mga kapatid? Okay. Ang unity din, nagdadala ng spiritual refreshment. Amen? Okay. Ano nga daw ang matutulong sa pagkakaisa, mga kapatid? Nagdadala ng spiritual refreshment. Nire-refresh tayo. Yung pagod mo nawala. Yung lungkot mo, pinapalakas ka. Hallelujah. Amen po ba? Praise God. Yung simpleng kumusta, mga kapatid, ng ating kapatiran ay nagbibigay po yon ng refreshment. Kaya, mga kapatid, kung mayroon tayong nakita, hindi natin nakita na dito, simpleng kumusta lang. Amen? Baka ma-refresh siya, mga kapatid. Amen? Pangatlo, mga kapatid, dito pa tayo sa intro, mga kapatid. Ang unity nagdala ng buhay na walang hanggan. Amen? Sapagkat doon ang utos ng Panginoon, pagpapala ang buhay na walang hanggan. No? Sa verse 3, mga kapatid. Ano daw? Buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. Yun po ang ibibigay sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos nagpapala ng division. Or ang Diyos, praise God, ang Diyos ay hindi nagpapala ng mga nagde-division. Or division ba? Ang pagpapala niya dumadaloy sa nagkakaisa, mga kapatid. Amen? Nagkakaisa. Praise God. Ang pinakamalaking patutuo natin, mga kapatid, dito sa mundo ay hindi galing sa debate. Magaling ako makipagdebate. Praise God. Marami ngayon, mga kapatid, maraming alam na sa Bible. Kaya ang nangyari, mga kapatid, magaling na makipagdebate. Ang nangyayari, mga kapatid, hindi na ang Panginoon ang naitaas. Puro na lang galing nila, mga kapatid. Kaya iwasan natin yan, no? Kung naalala natin yung ating mahal na pastor, nag-word of God siya dito, wag nating ipagdebate yung salita ng Diyos. Kasi nag-cause po yan ng division, mga kapatid. Amen? Magkaiba man tayong lugar, magkaiba man tayo ng church, hallelujah, respetuhin natin bawat isa. Dahil may kanya-kanya po tayong pinanggalingan, mga kapatid. Ang importante sa isang gawain, yung talagang malalim ang inyong pag-unawa, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi pa nga dito, mga kapatid, hallelujah, hindi pagpalain ng Diyos ang magaling magdebate, kundi yung may pag-ibig sa isa't isa. Saan yun mababasa, mga kapatid? John chapter 13. Basahin nga natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa John chapter 13.
Praise the Lord. Sabi dito, 13 verse 35, ang sabi niya dito, ganito magkilala sa lahat ng mga tao na kayo'y ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Hello, church? Hallelujah. Kaya kung tayo mga kapatid may pag-ibig sa isa't isa, nandoon yung pagkakaisa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, paano natin ma-maintain ang unity sa BR na ito? Hello? Paano nga ba? Praise God. Dahil sabi nga dito mga kapatid, masdan ninyo ang nagkakaisa. Amen? Tayo ito mga kapatid. Hindi ko na po ilayo yung ating mga example mga kapatid. Paano ba natin ma-maintain ang unity sa BR na ito mga kapatid? Okay, una, praise God, magpapakumbaba. Amen? Kailangan nandoon yung pagpapakumbaba sa bawat isa. Amen mga kapatid? Kasi kung wala yung pagpapakumbaba, wala yung pagkakaisa mga kapatid. Kung puro tayo tama, walang mali sa atin, mga kapatid, ay talagang mga kapatid nag-cause ng division mga kapatid. Kaya nandun yung pagpapakumbaba, pagpasakop, praise the Lord, amen? Yan po ang maganda mga kapatid. Bilang isang mga Kristiyano, ang pagkahirap naman nitong pagpapakumbaba. Oy, kung lalo na't mga kapatid, nasaktan tayo, pero kung ang Diyos nanahan sa atin, mayroon talaga itong pagpapakumbaba o pagpakumbaba mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Paano ba magpapakumbaba mga kapatid? Okay, basahin nga natin mga kapatid in the book of Philippians chapter 2. Basahin natin ha. Philippians chapter 2 verse 3. Sabi niya dito mga kapatid, na huwag ninyong gawing anuman sa pamagitan ng pagkampi-kampi o sa pamagitan ng pagpalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ilagay sa bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Iyon po pala mga kapatid, no? Pagpapakumbaba. Kailangan pala sa isang Kristiyano ang pagpakumbaba mga kapatid. Amen? Hallelujah. Huwag nating isipin mga kapatid, hallelujah, na tayo yung magaling. Isipin natin na mas magaling sila lalo kaysa akin. Mas magaling kayo dyan, kayong nakikinig. I know nga mayroon kayong mga karanasan sa Word of God. Amen? Kaya pag ang isang gawain mga kapatid na may pagpapakumbaba, anong ibig sabihin doon? Nandoon yung unity. Amen? Hallelujah! Praise God! Minsan magkaroon talaga tayo ng sama ng loob, lalo na't napagsabihan tayo. Pero pakumbaba ka lang. Pakumbaba lang tayo. Kasi nasa gawain tayo eh. Amen? Gusto man natin pumunta ng langit, tapos ang mayroon tayong mga pride na dala-dala mga kapatid, ay hindi talaga tayo makapunta sa langit. Kasi palangit tayo eh. Kung iisipin natin, yung katawan natin ay babalik lang to sa kalupa. Ano bang ipagmamalaki natin? Wala, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung tayo, mga kapatid, pinagsasabihan, kung mayroon tayong mga mali ng gawa, accept. Amen? Accept. And then, thank you Lord. Hallelujah. Nandoon yung pag-accept sa bawat isa. Nandoon yung blessing, mga kapatid. Kasi kung magtatampo tayo pa rin yung lugi, mga kapatid. 'Di ba? May awit nga, hallelujah, na kung tayo'y magpaluya-luya, alkansi ka. Hallelujah. Sabi doon, ayaw pagluya-luya sa pagdaig kaniya, kay kung magluya-luya maalkansi ka. Bisan daghag problema, ayaw huna-huna pulihi og katawa sa presensya niya,
itaas ang kamot. O, di ba? Napakaganda mga kapatid. Hallelujah, bisan daghan og problema. Pero, nagpapakumbaba tayo sa Diyos. Hallelujah. Okay, sabi dito mga kapatid, sunod. Next mga kapatid, number 2. Paano natin ma-maintain ang unity sa BR na ito? Dito na po tayo mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, magpatawad agad. Hello? Nagpatawad ba tayo? O baka hanggang ngayon dala-dala pa rin natin yung bigat? Hallelujah! Nagpatawad ba tayo mga kapatid? Huwag hayaang magdamag ang sama ng loob natin. Huwag dalhin doon sa bilang BR. Huwag dalhin doon kahit saan na lang ipagsabi-sabi yung sama ng loob mo. Dito ka lang may sama ng loob. Tapos dinadala mo sa iba't ibang BR. Hallelujah! Kung may galit ka sa iyong kapatid, sabihan mo na agad o i-PM mo na mga kapatid. Para hindi na magtagal. Amen? Ang sama kaya mga kapatid ng pakiramdam natin kung hanggang ngayon hindi ka pa nagpapatawad. Amen? Huwag hayaang magdamag ang sama ng loob. Hallelujah! Magpatawad ka na. Hallelujah! Sabi nga sa Episode chapter mga kapatid, Episode chapter 4 verse 26. Okay, sabi niya dito, verse 26 to 27 mga kapatid. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ni bigyan daan man ang dyablo. Hallelujah! Amen! Ang tanong ngayon, nagpapatawad ba tayo? Or hanggang ngayon, dala-dala natin yung sama ng loob? Hanggang ngayon mga kapatid, praise God! Hallelujah! Hindi pwedeng manalangin tayo at lalapit tayo sa Diyos mga kapatid kasi what the abundance of your heart, the mouth speak it mga kapatid. Amen? Kaya alam mo talaga yung tao na may galit. Hallelujah! Kahit ikaw mismong nagsasalita, alam mo mismo, hindi mo na kayang tanungin sa iba. Hallelujah! Hindi mo na kayang tanungin sa iba kahit ikaw mismong nakakaalam sa sinasabi mo. Kaya mga kapatid, take note ha. Walang masama sa pagsishare sa salita ng Diyos. Pero wag nating gawin ang salita ng Diyos na i-justify ang ating sarili para lang makapag-sabi tayo sa iba, gamitin ang salita ng Diyos. Wag nating gawin yan. Hello? Praise God! Kung may galit ka, bakit gamitin mo ang salita ng Diyos para makapag-justify ka lang sa sarili or sa inyong naranasan or sa inyong sakit? Alam mo yan mismo. Alam natin yan mismo mga kapatid. Kaya mag-ingat to tayo ha. Praise God. Sa pagdadala sa salita ng Diyos, ingatan natin na hindi natin gamitin ang salita ng Diyos para i-justify natin ang ating sarili sa Diyos, sa mga taong nakikinig sa atin. Dahil ramdam mo yan kung paano ka nanalita. No, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Magpatawad. Magpatawad agad. Sabi na, nagpatawad man ako sister, pero hindi ko talaga yun kalimutan yung ginagawa. Pinagsabihan niya akong ganon. Hello? Hello? Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Baka lalabas po yan. Talagang hindi ka magpatawad, lalabas po yan sa ating bunganga. Tayo na mismo makilala natin. Yo? Makilala natin yan. Bakit? Anong pinagsasabi niya? Hindi na doon na-align sa salita ng Diyos. Dahil ang sinasabi niya, pinalabas na niya yung feelings niya. Kaya hindi masamang mag-preach, pero wag nating gamitin ang salita ng Diyos para i-justify natin ang ating sarili. Para sabihin natin ganito ganyan, no! Salita ng Diyos, Word of God. Kung natamaan tayo, ibaba natin ang ating mga ulot, itaas natin ang ating mga kamay, itaas natin, Lord, patawarin mo ako. Ako to. Hello? Hindi natin kailangan gamitin ng scripture dyan para i-justify natin ang ating sarili. Para pagtakpan ang ating mga kamalian, mga kapatid. Amen? Amen po ba? Praise God! Alam ng Diyos at ikaw mismo nakakaalam
kung paano mo ginadrive ang salita ng Diyos. Tayo lahat mismo nakaalam, mga kapatid. Kaya, magpatawad muna. Magpatawad na. Huwag hayaan magdamag ang sama ng loob, mga kapatid. Kung meron man tayong sama ng loob, kasi ang unity maging blessing, mga kapatid. Pag nagpatawad tayo. Amen? Hallelujah! Praise God! Una, mga kapatid, ano ang kalaban ng unity? Okay, dito po muna tayo sa number 2 ha, magpatawad. Tapos meron po tayong letter A, letter B, letter C. I hope na wala yan dito sa God is our strength. Amen? Una, mga kapatid, ang kalaban sa unity, number 1, pride. Mas tama ako kaysa iyo. Yan ang number 1 na kalaban sa unity. No, mga kapatid? Tama talaga ako. Sino ba yan siya? Yun, mga kapatid, nagkabaha-bahagi na. Hello. Praise God. Amen. Ang pride, mga kapatid, hindi po yan maganda sa mga lingkod ng Diyos kung isabuhay natin yan. Even sa akin sarili. Amen? Pangalawa, mga kapatid, gossip. Itong gossip, sinisira ang tiwala sa bawat isa. Imbis na ikaw yung pinagsabihan niya sa kanyang mga sikreto, pinagsabi mo doon sa iba naman, mga kaibigan. Gossip yan, mga kapatid. Even ako, napagsabihan. Hallelujah! Sinisira natin yung pagtitiwala sa kapatid natin. Kaya iwasan natin. Tapos yung ginagasip mo, mga kapatid, kaibigan pala doon sa pinagsabihan mo, sinasabihan ka rin. Kaya nasisira ang pagkakaisa. Amen? Hallelujah! Pero I believe na wala yan dito sa God is our strength. Tama po ba ako, mga kapatid? Letter C, mga kapatid, selfness. Iniisip lang ang sarili, hindi ang katawan. Hindi ang buong kongregasyon. Or dito, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Pero kung iniisip natin, mga kapatid, naglilingkod ako, sino ba akong magmamataas sa aking sarili, makikita natin yung kababaan ng loob natin. Kaya, iwasan natin, mga kapatid, ang pagka-selfish, mga kapatid. No? Dahil kahit sino sa atin dito, kung tayo po'y namumuhay na hindi nagpapatawad, mga kapatid, lalabas po yan sa ating mga bunganga. Puro sama ng loob. Kahit paggamitan mo yan ng verses, mga kapatid, ikaw na mismo makakaalam ka na alam mo na naman na hindi alam mo mismo na lumayo ka na. Di po natin pwedeng taguan, mga kapatid. Amen? Lalo na itong mga pastors nakikinig, mga sharers, mga kapatid, may conviction yan. Kaya, every time na tayo'y magsasalita, alam na this. Di ba? Introduction pa, alam na this. Di ba, Brother Mario, no? Hallelujah! Hindi natin pwedeng masabi, mga kapatid, nagpatawad na ako. Pero lalabas naman sa ating mga bunganga, mga kapatid, doon natin i-justify yung ating sarili. No? Brother Mario? Hallelujah! Hindi po ganun, mga kapatid, ha? I-correct po natin ito. Word of God, Word of God. Amen? Praise God! Magpatawad agad. 3 lang pong punto natin, mga kapatid, pero napakahalaga po. Amen? Una, magpakumbaba. Amen? Pangalawa, magpatawad. At ang pangatlo, mag-focus tayo sa ating Panginoon. Siya ang center, hindi opinion natin. Hindi preference natin. Hindi yung gusto lang natin, mga kapatid. Bakit? Pag gusto lang natin, talagang magkakamali tayo. Sige, Lord, baguhin mo pa ako, Lord. Sige, Lord, kung meron pa akong mali, Lord. Sige, Lord. Kaya, sabi nga sa ating key verse, mga kapatid, masdan ninyo, napakabuti
At napakagandang bagay na magkakapatid ay sama-sama sa pagkakaisa. Diba? Nandoon mga kapatid. Hindi yan maiwasan eh. Ako nagsasalita dito, kayong nakikinig dyan, alam kong hindi lahat nakikinig. Yung iba dyan, naghanap lang yan ng mali ko rin. O, ganun lang yan mga kapatid. Pero nanatili pa rin tayo. No? Naghahanap lang yan kung anong mababanggit kong mali, yun naman din. No? Totoo yan mga kapatid. But sa akin, hindi ako magagalit pag ikukorek nyo rin ako. Amen? Normal yan mga kapatid. Habang ako'y naging guest speaker doon sa church mga kapatid, siyempre, alam natin yan eh. Hallelujah. Ganon din po dito sa VR. Kaya, ikaw na nag-word of God, alam mo rin na sagutin mo rin yung mga tanong. Alam mo rin yun paano sagutin mga kapatid. Kaya, kung kayo man naghanap ng mali, ay, I'm sorry na lang kasi hindi man tayo perfecto. Diba? Pero, kailangan doon tayo mag-base sa ating mga topic. Amen? Pero kahit ganun pa rin ang ating pagdalo dito, nakakatulong din yan sa ating mga kapatid. Pag kinukurik ninyo yung preacher, kahit na si pastor, walang problema dyan mga kapatid. Dahil ang nakakita nga sa aming pagkakamali, yung kayo. Ako hindi ko nakikita yung mga pagkakamali ko. Pero, ang salita ng Diyos, mag-reveal kasi yan sa atin mga kapatid. Nire-reveal ng Diyos ba? Hindi ko kayo kasama. Pero sa pamagitan kasi ng pananalita natin, the way you talk, makilala mo ang isang tao. Kung ano yung nasa puso mo. Amen? Kasi lalabas man yan sa ating bunganga mga kapatid. No? Lalabas po yan mga kapatid. Kaya maraming salamat. Tayong lahat nandito. Hallelujah. Tayo po'y nagkakaisa. Sa mundo ngayon, madaling magkawatak-watak sa social media, sa pamilya, pati na sa church. Minsan may division. Bakit? Hallelujah, hindi pagkaunawaan. Pero tayo dito, sinabi nga ni David mga kapatid, ang unity ay mabuti at maganda sa paningin ng Diyos. Ang salitang pagsama-sama dito ay hindi lang physical na presensya ng presensya natin, kundi may pusong may pusong pagkakaisa mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya bilang mga Kristiyano mga kapatid, pangatlo, mag-focus tayo sa ating Panginoon. Mag-focus tayo sa ating Panginoon. Kung gusto man tayong pumunta ng langit, magpatawad na agad. Magpapakumbaba, magpasakop mga kapatid. Praise God. Kasi tayong lahat dito tayo ay mga, ano lang tayo mga kapatid, galamiton lang tayo ng Diyos. Isa lang tayo mga kapatid na instrumento ng Diyos. Kaya blessing of unity, una mga kapatid, praise God, may tatlo po tayo na punto na pwede nating pagbulay-bulayan. Amen? Hallelujah. Pagpapakumbaba. Ano yung pagpapakumbaba mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Ang pagpapakumbaba, mahirap po yan. Pagpakumbaba mga kapatid, napakahirap po yan. Amen? Ang tunay na unity, mga kapatid, hindi matagal ang pagkakaisa kung mayabang ang puso natin. Okay. Kung may mayabang na puso. Tingnan natin ang ating Panginoon mismo sa John chapter 13. Siya ay Diyos, pero nagpatira pa siya at naghugas siya sa paa ng alagad. Bakit? Kasi sinabi niya mga kapatid sa John 13 verse 14 to 15, kung ako na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng mga paa sa isa't isa. Okay, ang tunay na leader
At ang tunay na magkapatid, marunong yumukod para itaas ang iba. Amen? Kung tayo man ay kinukorek, matuto tayong umamin. Bitaw, kapatid, ganito talaga, no? Mali pala ako. Hindi yung ipaano natin yung ating magalit tayo. Siyempre, masakit talaga mga kapatid. Pero kung nakita ng Diyos, yung pagyukod natin, hindi po literal na pagyuko mga kapatid ito. Paghugas ng paa, di ba, nakayuko, alangan nakahangad ka sa langit, paano mo makikita? Ang tunay na leader at ang tunay na kapatid, marunong yumukod para itaas ang iba. Yun ang mahirap. Ganon ang ating Apostol Paul, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Paul, huwag ninyong gawing anumang bagay na hindi sa pagmamataas o pagmamagaling, kundi sa pagpakumbaba at ituring ninyong mas mabuti ang iba kaysa ating sarili. Pilipos chapter 2 verse 3 to 4 mga kapatid. Ang unity nabubuhay kapag pinili natin mga kapatid na ibaba natin ang ating sarili at pakinggan natin ang iba at unahin natin ang iba mga kapatid. Pero kung i-justify natin ang ating mga sarili, at gamitan pa natin mga kapatid ng salita ng Diyos, malaki po ang hatol na ibahagi sa Diyos sa atin. Kaya kung gusto nating mananatili, mga kapatid, pakumbaba lang tayo. Amen? Ang pride nagsasabi, ako na. Or ang pagpakumbaba, sabi, tayo. Tayong lahat. At kapag sinabing tayo, nandoon si Lord. Nandoon ang ating Panginoon. Nandoon ang lakas niya. Nandoon ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Mahalaga tayong lahat sa Diyos, mga kapatid. Kaya, tayong lahat gustong may blessing eh. Pag may gustong blessing, mayroon din tayong gagawin, mga kapatid. Ano yung una, mga kapatid? Pagpapakumbaba. Hallelujah. Manatili tayo sa ating Panginoon. Praise God. Kasi, tayo man ay nandito, mga kapatid. Kasi ang isang gawain, kailangan yung pagpasakop talaga. Hindi tayo perfecto, pero dito mga kapatid, tinuturuan tayo. Ang pagpatawad mga kapatid, pangalawa, kunti lang ang ating topic mga kapatid. Ayoko pong dagdagan pa ng marami kasi baka maging basura lang mga kapatid. Itong tatlo lang ito na mag-sink nawa sa ating puso. Amen? Huwag tayong magtampo na sabihin ayaw ko nang magpagamit. Amen? Mag-sink sa ating puso, uy, mayroon pala akong pagkakamali. Kasi makilala mo ang isang tao mga kapatid na tumanggap ng yung tinatawag ba na kahit kinukorek ka, nandoon pa rin yung pagsunod mo, nandoon pa rin yung pagiging mahinahon mo. Praise God. Ibig sabihin doon, tumatanggap ka sa mga pagkakamali. Masasabi mo, napahiya ako, pero okay lang napahiya ka. Patuloy ka lang. Kasi sa Diyos man tayo mga kapatid. Okay. Dito na po tayo sa application number 2 mga kapatid. Ang pagpatawad ang nag-iingat sa unity mga kapatid. Hallelujah. Kahit gaano tayo pagkakaisa ngayon, darating ang araw na may mga magkakasakitan sa atin. Meron na nga siguro. Or wala pa. Huwag natin hintayin meron pa mga kapatid ha. Praise God. Hello, narinig pa ba ninyo ako mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. May panahon na siguro may magagalit sa atin bigla mga kapatid. No, mga kapatid kong mahal. Kahit gaano tayo, ulitin ko po, pagkakaisa ngayon mga kapatid, darating ang araw na may magkakasakitan sa atin. May magsasalitang hindi maganda. May hindi pagkaunawaan. Tandaan nito. Pero ang tanong, piliin mo ba magtanim ng sama ng loob o pipiliin mo bang magpatawad agad? Hindi pa dumating pero parating na yan, mga kapatid.
Tingnan natin si Jose. Kung anong ginagawa ni Jose, mga kapatid. Praise God. Sa Genesis chapter 45, ipinagbili niya ng kapatid niya. 13 taon. Siyang nagdusa sa Ehipto, mga kapatid. Pero nung nagkita sila ulit, siya naghiganti doon. Sa halip, sinabi pa niya doon, mga kapatid, huwag kayong magalit sa inyong sarili. Dahil ipinagbili ninyo ako rito. Ang Diyos ang nagpauna sa akin dito para sa ikakabuhay ninyo. May ganun ba na puso, mga kapatid, katulad ni Jose? Ganun nawa yung ating puso, mga kapatid. Amen? Kung darating man ang panahon, hallelujah, na masasabi natin, bakit ganun siya? Amen, mga kapatid? Mas lawakan natin ang ating pag-iisip, mga kapatid. Tumingin tayo sa langit, ang lakas, ang laki ng makikita natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi dito, katulad ni Jose, mga kapatid, anong ginagawa? Nakikita natin yung pagpapala, mga kapatid, ng Diyos sa kanya. Pero nagdala ba siya ng sama ng loob? Hindi, mga kapatid. Nang doon yun ang kanyang pagpatawad. Nang doon yung kanyang pagpatawad, mga kapatid. Sabi dito, praise God, huwag na nating dalhin yung sama ng loob. Amen? Magpatawad tayo. Kasi, alam niyo ba, mga kapatid, tayo rin ang nahihirapan pagdala-dala natin ang sama ng loob. Yan po, mga kapatid. Amen? Kasi hindi ka man makapag-focus, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi tayo makapag-focus. Kaya pinili ni Jose magpatawad bago lumaki ang galit. At hindi doon, mga kapatid, nailigtas niya ang buong pamilya niya. Kung pagdating naman sa pagpatawad, si Jesus, ang ating Panginoon, mga kapatid, sa krus, wala pang humihingin ng suri. Pero sinabi niya agad doon, mga kapatid, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman kanilang ginagawa. Tapos, tayo, mga kapatid, hindi pa humingi ng tawad ang tao sa iyo, pero wala naman siguro yan dito, mga kapatid. Yan ang puso ng ating Panginoon. Hindi naghihintay ng perfect na apology ang bago magpatawad. Kaya, mga kapatid, hindi pagpatawad parang lason. Pinapatay natin ang hindi magpatawad. Ano daw? Parang lason. Pinapatay natin ang relasyon natin. Pinapatay natin ang kagalakan natin. At unti-unti tayong nawala sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya kung mayroon man tayong kinikimkim ngayon, mga kapatid, kinikimkim na galit, patawad na tayo. Gawin natin na, Lord, gusto kong maging magsasalita ako na talagang guided sa iyong presensya. Hindi mula sa aking emosyon. Amen? Kaya, magmagandang loob kayo. Sabi ni Apostol Paul sa Ephesians chapter 4, verse 32. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Maging mahabagin at magpatawaran kayo. Gaya ng magpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ang unity na pinaghawakan natin ang galit, mabubuwag din, mga kapatid. Pero ang unity na pinaghawakan natin ang pagpatawad, tatagal tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God! Kayo, mayroon pa kayong galit sa inyong mga ex, wala na, huwag na, tanggalin nyo na yun. Amen? Pangatlo, mga kapatid, mag-focus ka sa Panginoon. Mag-focus tayo sa Panginoon. Amen? Kasi kapag ang mata natin nakapokus or nakatingin sa tao, sa pagkakamali sa tao, sa anong tawag dito, yung comparison ba, madaling masira ang ating pagkakaisa. Oy, siya doon, marami sila doon ako.
Uy, kunti lang kami dito, iwan ko na rin dito. Ay, sige, marami dito, dito na rin ako. Comparison yan, mga kapatid. Espiritu yan ni Diablo. Yung mahilig magkumpara, hindi yan maganda sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Kung nagpo-focus tayo sa Panginoon, tanggalin natin yung kumpara-kumpara, mga kapatid. Ay, doon ako kasi marami doon, iba yung preacher doon. Dito parang, kunti lang dito, doon ako sa kabila. Maraming tao doon. Kung saan marami, doon din tayo. Hindi si Lord ang inyong tinitingnan yan. Take note. Amen? Hallelujah. Pag ang Diyos ang ating tinitingnan, kahit pa 3 lang tayo dito, mga kapatid, nagpatuloy pa rin ang God is our strength. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Dahil alam ko, mga kapatid, minsan nakadalo kami dito ng 3 simula. Kasi nga, ang Diyos ang ating itinataas eh. Alam nila yan ni brother mo, yung Sister Angel, talagang alam nila yan dito, mga kapatid. Iniwan na kami dito. Praise God. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Dahil nagre-restore ang Diyos, mga kapatid. Kaya, number 3, mag-focus tayo sa Panginoon. Yan ang nag-iingat ng unity natin. Kasi kapag ang mata natin nakapokus sa tao, sa pagkakamali, sa kompromas o comparison, madaling masira ang pagkakaisa. Pero kapag ang mata natin nakatutok sa ating Panginoon, nagkakaisa kahit magkakaiba. Ito'y pwede nating masasabi na, "Uy, bakit ang lakas-lakas pa rin nila dyan, oh?" Kaya nagkakaisa, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, ang unity natin hindi natatayo sa pagiging perfecto natin sa isa't isa. Amen? Nakatayo tayo kay Jesus or sa ating Panginoon. Tingnan natin si Pedro, mga kapatid. Sa Matthew chapter 14 verse 28 to 31. Habang nakatingin siya kay Jesus, mga kapatid, naglakad siya, mga kapatid, sa tubig. Pero nung nilingon niya ang malakas na hangin, mga kapatid, at ang alon, nalunod siya. Ganon din tayo, mga kapatid, dito sa God is our strength. Hanggat ang mata natin, hallelujah, nakatingin sa ating Panginoon, hallelujah, naglalakad tayo sa gitna ng unos. Pero kapag, mga kapatid, nag-focus tayo na napunta tayo doon sa mga iba't ibang, tinitingin tayo habang nandito tayo sa BR, tinitingnan natin yung iba kung saan ang marami, doon ka pumunta, ay ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka nakapokus sa ating Diyos. Hallelujah! Kaya habang ikaw ay nandito, focus ka. Huwag mong tingnan yung iba't ibang BR kung saan ka nabilong, kasi hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos kung panaylingon ka sa kilid, mga kapatid. Hindi mo maramdaman ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi nga sa Hebrew chapter 12 verse 2, mga kapatid, na ituon natin ang ating paningin kay Jesus, ang pinagmulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, ganun po ang salita ng Diyos. Sa loob ng 43 months, mga kapatid, hindi tayo perpekto. Aminado ako niyan, mga kapatid. Amen? May tampo, may pagod, may misunderstanding dito sa BR na ito. Pero nandito pa rin tayo. Bakit? Kasi may isang bagay na mas malaki sa lahat. Nga, ano yun? Ang ating Panginoon, ang ating pinaglilingkuran. Kaya challenge natin ngayon, mga kapatid. Ngayong gabi, ibalik natin ang pag-focus natin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi kung saan-saan tayo. Sabi nga sa ating kanina sa ating MC, mga kapatid, napatayin nyo muna yung messenger ninyo. No? Baka nakipagbaunan kayo dyan. Sayang ang salita ng Diyos. Hindi natin mapakinggan. Tama yun, mga kapatid. Kung nagpupukus tayo sa 3 talata na ating
napag-usapan, may apply natin sa ating mga sarili. Amen? Hallelujah! Hindi tayo mag-focus sa mga tao, sino tama o mali. Hindi sa kung sino ang kulang. I-focus natin ang puso natin sa ating Panginoon. Hindi dahilan kung bakit tayo nagkakaisa. Siya ang lakas. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagkakaisa. Dahil mga kapatid, siya ang lakas natin. Kapag ang ating Panginoon nasa gitna natin, ang tampo, napapawi yan. Ang pagod, napapalitan yan ng pag-asa. Ang pagkakaiba, nagiging lakas natin. Amen? Hallelujah! Kaya glory to Jesus, mga kapatid. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Happy 43 Mansari, mga kapatid, sa ating lahat. Magaan lang po yung ating application, mga kapatid. Kung gusto mo, mag-focus tayo sa Diyos. Huwag po sa ibang bagay. Kung gusto kang maglingkod sa Diyos, linisin mo sarili natin, mga kapatid. Kung meron tayong pagkukulang, Lord, may pagkukulang ako, patawarin mo ako. Basta nandoon yung pagkakaisa, may mga blessing na ibigay ng Diyos sa atin. To God be all the glory. Hallelujah. Tayo na po'y lalapit sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang tunay na pagpapakumbaba, hallelujah, nagpapatawad. Yumuyuko yan, mga kapatid. Humihingi ng tawad sa Diyos. At nung yumuko tayo, wag na nating ulit-ulitin pa. Nagpatawad ka na, wag mo nang ulitin yung pagkakamali ng sister mo, ng brother mo, or kanino ka na upset, mga kapatid. Wag na nating ulitin. Pero dito yan, wala yan dito siguro, mga kapatid. Amen? Praise God. Kasi marami ngayon, dala ka ng salita ng Diyos, pero sama ng loob, lalabas kasi yan sa mga bibig natin. Kaya ingatan natin. Wala pa man ngayon, baka darating, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa ating lahat, mga kapatid, ang pagpatawad, mahirap po yan kung wala ang banal na espiritu. Pero kung mayroon tayong banal na espiritu, mga kapatid, madali lang po yan. Amen? Madali lang po yan. Praise God. Hallelujah. Madali lang po magpatawad. Praise God. Kung tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay meron banal na espiritu. Hindi mo na tinitingnan, hindi ka na selfish eh. Iniisip mo na magaling nga talaga siya. Kaya salamat, Lord, na ginamit mo siya na ikurik ako. Hindi na natin i-justify ang ating mga sarili sa harap ng Diyos. To God be all the glory. Salamat sa ating Panginoon. At tayo po'y dadudulog sa kanyang presensya, mga kapatid. Sabi nga sa ating mga verse na binasa, masdan ninyo, napakabuti at napakagandang bagay ng magkakapatid ay sama-sama sa pagkakaisa. Amen? Magkakaisa. Kaya, ngayong gabi, mga kapatid, hindi lang tayo nagsiselebrate. Nagsiselebrate tayo sa katapatan ng Diyos. Siya ang naging kalakasan natin. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Lord God, hallelujah, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, Diyos ka na hindi nagbabago. Diyos ka nakakaalam sa amin, Lord. Nandito po ako, Lord, nagpapakumbaba sa iyo. Salamat, Panginoon, na muli ginagamit mo po ako, Lord. Salamat sa provision. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin, O God. Alam ko po na kasama ka po namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat din, Panginoon. Hallelujah. Kung meron man, Panginoon, sa amin, Panginoon, na hindi pa nagpapatawad, Lord, ikaw po ang kikilos, Panginoon. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong harapan, Lord. Hallelujah. Alisin mo lahat ng galit, tampo, Panginoon, inis, Panginoon, upang sa ganun, Lord, hanggang sa iyong pagbabalik. Yes, Lord, hindi kami perpekto na grupo, Lord. Hindi perpekto ang aming mga ugali, Panginoon. Pero, Lord, salamat
dahil ikaw ang naghawak sa amin at nandito kami ngayon, Panginoon. Handang ituwid, handang magpatuwid at handang aminin ang aming mga sarili, Lord. Kaya salamat, Panginoon, hallelujah, sa oras na ito, Lord, sa inyong mga salita naming napakinggan dito sa God is Our Strength sa 43 years or 43 Mansari. O Lord God, patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa aming mga admins, Panginoon. Tulungan mo lamang po kami, Lord, na mamuhay na may takot sa iyo at magpatuloy at ang mangingibabaw sa VR na ito, Lord, ay pag-ibig sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito, sa iyong nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon at ibabalik ko na po sa ating MC. Maraming salamat po, mga kapatid kong minamahal.